Sa kasaysayan ng modernong Pilipinas, maraming individual ang umangat mula sa kahirapan at nagtagumpay sa larangan ng negosyo. Subalit iilan lamang ang naging kasing kulay, kasing kontrobersyal at kasing kapansin-pansin ang buhay ni Cristina Decena. Siya isang babaeng nagmula sa simpleng pamumuhay ngunit nagawang makapasok sa mundo ng malalaking negosyo, real estate at media. Sa paglipas ng mga taon, siya ay tinaguri ang isa sa mga pinakamayayamang babae sa bansa. Isang titulong hindi basta-basta ibinibigay kundi pinaghirapan at pinagtibay ng kanyang mga ari-arian, impluwensya at presensya sa publiko. Ang pangalan ni Cristina Decena ay naging simbolo ng tagumpay para sa ilan, ngunit naging paksa rin ng pagdududa at kontrobersiya para sa iba. Ang kanyang buhay ay puno ng mataas na tagumpay at malalim na pagbagsak, ng masisiglang pagdiriwang at mapapait na pagsubok. Ipinanganak at lumaki si Cristina Decena sa Tondo, Maynila. Isang lugar na matagal nang kilalang bilang simbolo ng kahirapan ngunit puno rin ng pangarap at pagsusumikap. Ayon sa kanyang pagkabata ay hindi nalayo sa karanasan ng karaniwang Pilipino. Kakulangan sa yaman, limitadong oportunidad at pangangailangang magsumikap mula sa murang edad. Sa halip na sumuko sa ganitong kalagayan, ginamit ni Cristina ang kanyang sitwasyon bilang inspirasyon upang magsikap at maghanap ng paraan para makaalpas sa kahirapan. Bata pa lamang siya ay may likas ng kakayahan sa pagnenegosyo. Hindi siya natakot magbenta, makipag-usap sa tao at mag-eksperimento sa maliliit na puhunan. Mula sa simpleng pagbebenta ng kung ano-anong produkto hanggang sa pag-iipon ng kita, unti-unting nahuhubog ang kanyang diskarte sa negosyo. Hindi man siya lumaki sa marangyang kapaligiran. Lumaki naman siya na may matibay na paniniwala na ang sipag at tiyaga ay kayang pagguhin ng kapalaran. Sa edad na 20, ayon sa kanyang sariling mga pahayag sa panayam, nakamit niya ang kanyang unang milyon. Isang bagay na bihira at kahanga-hanga lalo na sa panahong iyon. Ang unang milyong ito ang nagsilbing pundasyon ng mas malaki pang hakbang na kanyang tatahakin sa mundo ng negosyo. Ang tunay na pag-angat ni Cristina Decena ay nagsimula sa real estate. Isa itong larangan na nangangailangan ng lakas ng loob, matinding kapital at matalas na diskarte. Nagsimula siya sa pagbili ng mga lumang bahay at lupa, pagsasaayos ng mga ito at muling pagbebenta sa mas mataas na halaga. Ang tinatawag na build and sell strategy ang naging pangunahing sandata niya sa pagbuo ng kanyang imperyo. Hindi naglaon, pinalawak niya ang kanyang negosyo sa paggawa ng muebles at interior design. Sa halip na umasa sa ibang supplier, nagtayo siya ng sariling planta ng muebles upang kontrolin ang kalidad at gastos. Ang hakbang na ito ay nagpatibay sa kanyang negosyo at nagbigay sa kanya ng kalamangan laban sa mga kakumpetensya. Bukod sa real estate at muebles, pumasok din si Cristina sa iba't ibang industriyang tulad ng accessories, fashion at aesthetic clinics. Ang Belleza de Cristina Aesthetic Clinic ay isa sa mga negosyong nagpatunay ng kanyang kakayahang mag-diversify at sumabay sa uso ng merkado. Hindi siya natakot sumubok ng bagong larangan at itong naging dahilan kung bakit patuloy na lumawak ang kanyang yaman. Dahil sa lawak ng kanyang mga ari-arian, mga lupa, gusali, negosyo at paupahang unit, unti-unting nabuo ang imahe niya bilang isa sa mga pinakamayayamang babae sa Pilipinas. Hindi man palaging may opisyal na tala ang kanyang mga net worth, malino na sa publiko na siya ay may hawak na malaking yaman at impluwensya. Ang kasikatan ni Cristina Decena ay hindi lamang dahil sa dami ng kanyang pera. Sumikat siya dahil sa kakaibang kombinasyon ng kwento ng buhay, personalidad at presensya sa media. Isa siyang babaeng may lakas ng loob magsalita, ipakita ang kanyang yaman at ibahagi ang kanyang tagumpay sa publiko. Sa isang lipunang madalas ay nahihiya o tahimik tungkol sa pera, si Cristina ay naging kabaliktaran, prangka, palabiro at minsan ay flamboyant. Ang kanyang paglabas sa telebisyon, panayam sa mga programa at pagdalo sa mga sosyal na okasyon ay lalong nagpalakas sa kanyang imahe. Para sa ilan, siya ay inspirasyon. Para sa iba, siya ay simbolo ng labis na karangyaan. Ngunit sa anumang pananaw, hindi may kakailan na naging epektibo ito sa pagpapalawak ng kanyang negosyo at pangalan. Yumaman siya hindi lamang dahil sa sipag kundi dahil sa kakayahang makita ang oportunidad kung saan ang iba ay nagdadalawang isip. Marunong siyang mag-risk ngunit marunong din siyang umatras kapag kinakailangan. Ang kombinasyon ng tapang at kalkulasyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagyaman. Isa sa mga aspeto ng buhay ni Cristina Decena na palaging sinusubaybayan ng publiko ay ang kanyang personal na buhay. Ang kanyang mga naging karelasyon ay madalas na napapabalita, lalo na kapag ang kanyang naging karelasyon ay personalidad rin sa mundo ng showbiz. Isa sa mga pinakakilalang relasyon niya ay kay Philip Salvador, isang batikang aktor sa Pilipinas. Ang kanilang pagsasama ay umani ng atensyon at intriga, lalo na nang mauwi ito sa hiwalayan at legal na usapin. Ang relasyong ito ay nagpakita ng masalimot na bahagi ng kanyang buhay,
Ang katotohanan kahit gaano kayaman o kalakas ang isang tao, hindi pa rin ligtas sa sakit at komplikasyon ng pag-ibig. Mas lalo pang naging usap-usapan ang kanyang pag-iibigan at pagpapakasal kay Ariel Villasanta, isang komedyante at TV host. Ang kanilang biglaang pag-iisang dibdib matapos lamang ilang buwang pagpapakilala ay naging paksa ng maraming diskusyon. Marami ang nagulat, may humanga at may nagduda. Ang kanilang kasal ay naging makulay at kakaiba at ilang ulit pa raw itong inulit sa iba't ibang lugar at tema. Gayunpaman, tulad ng maraming relasyon, ang kanilang pagsasama ay hindi na nagtagal. Sa kabila ng hiwalayan, ipinakita nila ang respeto sa isa't isa at nanatiling magkaibigan. Ito ay bihira makita sa mundo ng showbiz at negosyo, kaya't lalong naging kapansin-pansin ang kanilang kwento. Mayroon ding mga anak si Christina mula sa kanyang mga naging karelasyon. Malaki ang papel ng kanyang pagiging ina sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, isa sa kanyang pinakamalaking tagumpay ang mapagtapos ang kanyang mga anak at makita silang maging responsable at matagumpay sa kani-kanilang larangan. Hindi magiging kumpleto ang kwento ni Christina Decena kung hindi babanggitin ang mga kontrobersiyang kanyang hinarap. Tulad ng maraming negosyanteng malaki ang ginagalaw na pera, nasangkot siya sa mga kasong legal, kabilang ang mga paratang ng estafa at alitan sa negosyo. Ang mga isyong ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang imahe at nagbukas ng maraming tanong tungkol sa kanyang pamamalakad. Isa sa pinakamatitinding pangyayari sa kanyang buhay ay ang insidente ng pamamaril o na kanyang nakaligtasan. Ang ganitong karanasan ay hindi lamang pisikal na banta kundi emosyonal at psikolohikal na sugat din. Ayon sa kanya, ito ay may kaugnayan sa mga alitan sa lupa at negosyo, isang patunay kung gaano kalupit at delikado ang mundo ng malalaking interes. Sa kabila ng mga kontrobersiya, patuloy na nanindigan si Christina sa kanyang bersyon ng katotohanan. Hindi siya nawala sa publiko, bagkus ay mas naging maingat at tahimik sa ilang aspeto ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Christina Decena ay hindi kasing aktibo sa araw-araw na operasyon ng kanyang mga negosyong tulad ng dati. Unti-unti na niyang ipinapasa ang responsibilidad sa kanyang mga anak at pinagkakatiwala ang tao. Mas pinipili na niyang maglaan ng oras sa pamilya, lalo na sa kanyang mga apo. Gayunpaman, hindi nangangahulugan ito na siya ay wala na sa mundo ng negosyo. Patuloy pa rin ang kanyang kita mula sa kanyang mga ari-arian at naitatag na negosyo. Sa tanong kung mayaman pa ba siya, ang sagot ay malaking oo. Ngunit ang kanyang yaman ngayon ay mas tahimik, mas kontrolado at mas nakatuon sa pagmatagalang seguridad kaysa sa pagpapakita. May mga balak din siyang bumalik sa media sa pamamagitan ng mga lifestyle o reality programs, partikular na may kinalaman sa kasal at kultura. Ang buhay ni Christina Decena ay isang malinaw na halimbawa ng tagumpay hindi tuwid na daan. Ito ay puno ng liko, bangin at minsan ay madidilim na yugto. Ngunit ito rin ay puno ng tapang, ambisyon at paniniwala sa sariling kakayahan. Mula sa tondo hanggang sa mundo ng malalaking negosyo, mula sa kahirapan hanggang sa yaman at mula sa pag-ibig hanggang sa sakit, ipinakita ni Christina ng isang babae maaaring maging malakas, marupok, matagumpay at kontrobersyal, lahat sa isang buhay. Ang kanyang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Sa huli, ang kanyang legacy ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa tapang na harapin ang buhay sa lahat ng anyo nito. Ang unang-una kong naging negosyo, yung build and sell ng bahay. Tapos nung nasa Tondo kami, bumili ko ng isang bahay na maliit. Pininturahan ko at saka medyo inayos ng konti, nilagyan ng wallpaper. Nung na-sold out siya, nagkaroon kami ng konting puhunan, lumipat kami ng BF Homes Parañaque. Pag nakakita ako ng bahay, natutuwa ako, lalo na pag nakakita ako ng mga magaganda. Pag nakakita naman ako ng bahay na hindi masyadong maganda, gustong-gusto ko siyang pagandahin sa isipan ko. Palibasa masaya ako doon sa trabaho ko. Nalilibang ako, nag-e-enjoy ako, nandun yung puso ko. Kaya hindi ko namamalayan, dumadami na pala ng dumadami.